Mga kapatid, humihingi po ng tawad ho sa inyo dahil hindi ko po nadala yung box full of confession po natin. Pero dahil po nasa huling paragraph naman po tayo, huling sentence ng paragraph 1, ito na po yung pinaka-last na. And then hahantong na po tayo sa paragraph 2. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay tungkol po sa topic na ang Diyos ay napopuot sa lahat ng kasalanan at hindi maaring palampasin ang mga nagkasala. God hates evildoers or sin, and He will not allow the guilty to go unpunished. Ngayon, madalas po natin naririnig mga kapatid that lalo na po sa mundo, lalo na those who have a superficial understanding of God, sasabihin po nila na God loves the sinner, but He hates the sin. Yun ang madalas po natin naririnig. Mahal ng Diyos ang makasalanan, pero kinamumuyan po niya ang kasalanan. Now, sa isang banda, may katotohanan po yun, pero hindi po yun yung buong katotohanan. Halimbawa, bilang mga makasalanan, minahal tayo ng Diyos. Pero kinamuyan din ng Diyos ang ating pagkakasala. Pero makikita ho natin mamaya, kapag ang tao po ay hindi nagsisi sa kanyang mga kasalanan, hindi lang yung kasalanan po niya ang kinamumuyan ng Diyos, pati na rin siya. Basahin po natin dito sa aklat ng Salmo Kapitulo 5. The book of Psalm, chapter 5, beginning at verse 4 and 5. Salmo Kapitulo 5, talatang 4 hanggang 5. Napopuot ang Diyos sa lahat ng kasamaan. Tignan niyo ha. Verse 4 and 5. Kayo ay Diyos na hindi natutuwa sa kasamaan. At hindi nyo tinatanggap ang taong namumuhay sa kasalanan. Ang mga mapagmataas ay hindi makakalapit sa iyong harapan. At ang mga gumagawa ng kasamaan ay iyong kinasusuklaman. In English, you hate the arrogant because they cannot stand in your presence, and you hate all who do wrong. Hindi po sinabi dito na kinamumuyan po ng Diyos yung aksyon lang ng kasalanan, kundi yung patuloy na lumalabag sa utos ng Diyos. Yung tao mismo ang kinamumuyan ng Panginoon. So yung pananaw na God loves the sinner, but He hates the sin only, is not entirely correct dahil sa isang banda, He loves the sinner by bringing them to Christ, by telling them the truth, pero He hates their sin. Pero yung taong ayaw talaga magsisi, ayaw magbago, sabi ng Biblia, kung siya ay nananatiling sa kasamaan, God hates all who do evil. So kinamumuyan po ng Diyos yung tao na gumagawa ng kasalanan. Na maaari ho natin tanungin, hanggang kailan? Does He only hate that person on one day and then the next day wala na? He only hates them for a week? How long does God hate the sinner na nagpapatuloy sa disobedience? Let's go to chapter 7 in Salmo. Chapter 7, beginning at verse 11. Gaano katagal ang galit sa isang taong ayaw magbago? Psalm 7 verse 11. Kayo ang matuwid na hukom, at sa araw-araw ay ipinapakita nyo ang galit sa masasama. Ulitin ko ho. In English, God is a righteous judge, a God who displays His wrath every day. So, kung tatanungin po natin, how often nagagalit ang Diyos sa taong ayaw magbago? Araw-araw. Hindi lang sa araw na yon, hindi lang sa buwan na yon, hindi lang sa week na yon, kundi habang ang tao ay ayaw magsisi at lumapit kay Kristo o habang ang tao ay ayaw magbago o magsisi sa kanyang mga kasalanan. Sabi ng Biblia, araw-araw galit ang Diyos sa kanya. Now, ang tanong, bakit po ganito ang pag-uugali ng Diyos sa kasamaan? Ngayon, hahakbang na po tayo dito sa hindi maaring palampasin
ang mga nagkakasala. Dahil ang Diyos ay galit sa kasalanan at galit sa lahat ng uri ng kasamaan at ipinapakita po niya ang kanyang galit sa mga tao sa araw-araw dahil ayaw nila magsisi. Ang tanong po dito, ano ang gagawin niya sa mga taong who are guilty but don't want to change? At bakit niya siya o bakit po hahatulan ng Diyos ang mga ito? Unang-una, dahil ito po ay nakaukit sa kanyang katangian. Kung atin po babasahin ng Exodus chapter 34. Exodus 34, beginning at verse 7. Exodus 34, talatang 7. Bakit hindi maaaring palampasin ng Diyos ang kasalanan ng mga taong ayaw magsisi? Dahil ito po ang nakalagay. Verse 7. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero, look at this, pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. So ngayon, mapapaisip ka, anong ibig sabihin po nun? Kapag ako po ba ay nagkasala, damay na ang aking salinlahi. Depende. Dahil ang tinutukoy po ni Yahweh dito sa pamagitan ni Moises is yung sakit ng mga Israelita kapag sila ay tumalikod sa Diyos. And that is, sumasamba sila sa mga ibang Diyos-Diyosan. Ngayon, ang ibig sabihin po nito, kung yung current generation ay sasamba sa ibang Diyos-Diyosan at namatay ho sila na hindi nagsisi, at ganoon din ang ginawa ng kanilang salinlahi o susunod na henerasyon na sumamba din sa ibang Diyos-Diyosan, parurusahan din sila ng Panginoon. Or in more simple terms, let's say for example, halimbawa lang, si Joshua ay tumiwalag sa pananampalataya. Sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Ngayon, hindi ako nagsisi. Tapos yun din ang nangyari sa aking mga anak. Hindi rin sila sumampalatay kay Kristo. At yung susunod na henerasyon, hindi rin sumampalatay kay Kristo. So yung bawat henerasyon na yon na hindi nagsisi, parurusahan ng Diyos. Pero what about, pastor, yung tinatawag na generational curse? Na halimbawa, dahil sa nagawa ko nung unang panahon na pinagsisihan ko naman na damay tuloy ang aking salinlahi. Depende. Depende ho talaga. Because if what we mean by general curse or generational curse is, bagamat pinatawad ka ng Diyos pero damay pa rin ang salinlahi, that's not biblical. Kasi pinagsisihan mo na eh. Pero may mga halimbawa lang na hindi pangkaraniwan na nangyayari na pinintulutan ng Diyos na may ibang tao na dadamay, bagamat tayo ho ay nagsisi. Kagaya na po dito, si David. Si David, nung siya ay nabuking ni Nathan, pinagsisihan po niya on the spot ang kanyang kasalanan, pero binawian ng Diyos ang buhay ng kanyang unang anak kay Bathsheba. So, may mga pagkakataon na pinintulutan ng Diyos na mangyari po yun. Or, another example would be, yung nangyari kay Eli. Yung nangyari po kay Aaron. Well, dahil hindi po sila nagsisi na alisin ang kanilang mga anak sa pagiging servant sa loob ng templo, binawian ng Diyos ang buhay ng kanilang mga anak. So, kitang-kita ho natin mga kapatid na hindi pinapalampas ng Diyos ang taong hindi nagsisisi. Kaya may mga tao na iniisip po nila sa mundo na, well, mayaman naman ako, pwede ko naman bayaran yung mga tao upang makover ang aking mga nagawang crimes. Hindi ho, wala tayong may tatago sa Diyos. Dahil kung hindi ka man parusahan ng Diyos on this side of life, sigurado sa kabila. So lahat ng corruption na nakikita po natin sa pamahalaan, corruption sa trabaho, corruption sa ating kapwa, na tinatago ng mga tao na akala nila hindi sila mabubuking. Sabi ng Biblia, lilitaw at lilitaw po yan kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Now look at what the Bible says here sa Gawa Kapitulo 17. Gawa Kapitulo 17. Acts chapter 17.
May itinakdang panahon po talaga na hindi na palalampasin ng Diyos ang kasalanan ng mga tao. Talatang 30. Acts 17 verse 30 to 31. Tignan nyo ha. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, iniutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang paghatol sa lahat ng tao rito sa mundo, sa pamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhay niyang muli ang taong iyon. So ito ay nagtuturo sa atin mga kapatid, na by nature, dahil po ang Diyos ay banal, He hates all forms of sin and disobedience. Tatandaan mo natin yan. Pero kung tayo po ay magsisikap na magsisi at magbago sa tulong po ng Diyos, wala na yung galit ng Diyos sa atin. Dahil kinobera na po tayo ni Kristo eh. Pero nananatili ang galit ng Diyos sa araw-araw sa mga taong ayaw magbago. At kung sa tingin po nila, matatakasan nila ang galit ng Diyos, sigurado sa araw ng paghuhukom, hindi palalampasin ng Diyos na hatulan ang mga ito. Hindi niya palalampasin. Kaya mga kapatid, ang dalangin ko po nitong hapon na ito is that kung tayo po ay na kay Kristo at sinisikap naman po natin mamuhay po para sa Kanya, dahil mahal po natin ang Diyos, protektado po tayo mula sa galit ng Ama because of Christ. Pero ito po ay nagbibigay ng magandang paalala ho sa atin na kung tayo po ay tatalikod kay Kristo, sasaway sa Kanyang mga utos na walang halong pagsisisi, hindi niya palalampasin ang ating mga kasalanan. Kailangan magsisi ho tayo, lumapit po tayo kay Jesus upang mapawi ang galit ng Diyos sa atin. So, with that being said mga kapatid, do we have any questions this afternoon sa ating pag-aaral? Ma? Buhay o patay ho? Hindi, yung mga walang Diyos po. Ay, hindi naniniwala? Well, pinapakita ng Diyos ang kanyang galit sa kanila. Pinapakita po niya, maaaring binibigyan sila ng sakit karamdaman, o maaaring pinapaubaya sila ng Diyos sa kanilang kagustuhan, kasi paraan din ng Diyos yun para maipakita ang kanyang galit. Ayon sa Roma 1, pinakita ng Diyos ang kanyang galit mula sa kalangitan, dahil ipinapaubaya niya ang mga tao sa kanilang kagustuhan. So, paraan din po nun ng Diyos para ipakita po ang kanyang galit. Meron naman din po ang paraan ng Diyos na sila ay bawian ng buhay. Parte din po yun ng galit ng Diyos. So, I would say po na yung mga taong nananatili ng mga atheists, ang lahat ng tao na nananatili sa kanilang paniniwala na labag sa paniniwala po ng Biblia, which is the gospel, nasa ilalim sila ng galit ng Diyos. Sa araw-araw. Araw-araw po yun. Yeah. So, nakakalungkot. Okay? Anyone else, mga kapatid? Brother June? Pastor, paano yung mga taong nilurod ng Diyos sa panahon ni Noah? Wala pang batas ng paano sila? Yes. So, yung binabanggit po sa mga liham po ni Pablo, I think in Romans 5, may binabanggit po sa Roma 5 that may mga tao na hindi sila hinatulan dahil hindi pa dumarating yung batas. Pero yung ibig sabihin po na hindi sila hinatulan dahil hindi pa dumarating yung batas does not mean na hindi sila pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan. But rather what it means is, hindi hinatulan ng Diyos ang mga tao before the law of Moses according to the law of Moses. So in other words, dahil wala pa po yung thou shall not kill, thou shall not steal na 10 commandments sa panahon po nila Noah, hindi nangangahulugan na hindi pa rin hinatulan ng Diyos ang mga taong iyon porket wala po yung kautusan of the 10 Commandments. But what we can say is,
Hinatulan po ng Diyos ang mga taong iyon base sa revelation na kanila natanggap sa panahon na yun. So halimbawa ho, ayon po sa 2 Pedro yata ho yun, or Jude, hindi ko na po matandaan. Sabi po, or 1 Peter chapter 3, sabi ho doon, nangaral po si Noah. He was a preacher of righteousness. Ngayon, kung si Noah po ay tinawag ng Diyos at the age of 500 upang itayo po yung ark, and then he went into the ark at 600 years old, nangangahulugan, bago po siya pumasok sa ark, may spot ng 100 years pa na natitira. So that means, there's implication na 100 years po siya nangangaral sa mga tao. Pero ayaw po siya pakinggan. So base po sa revelation po na yun for that 100 years na nangangaral po siya, doon sila hinatulan ng Diyos. Ganoon din kay Cain at kay Abel. Sinabi po ni Yahweh kay Cain, ngayon alam mo na yung tama, kung hindi mo gagawin yung tama, nandiyan lang yung kasalanan. So he's referring to revelation na ibinunyag at that time. Okay? A very good question. Anyone else have, yes po, Kuya. Pastor, in connection po dun sa sinabi ni Mama na para sa makasalanan at base po sa sagot nyo na bibigyan sila ng matinding karamdaman, magkakaroon ng probably kamatayan dahil sa galit ng Panginoon. In relationship po sa preaching nyo ngayon na we experience the same suffering from what Jesus experienced, magkakaroon din tayo ng kamatayan, magkakaroon din tayo ng inagpis, magkakaroon tayo ng hirap. Iba lang yung reason dahil sa makasalanan, galit ang reason. Kaya nila na-experience. Sa atin naman po, because we are with God, kaya natin na-experience yun. So, ang sinasabi ko lang, same sila ng suffering, pero different reasons po between the believers and the sinners na walang Diyos. Absolutely. Tama po ba? Tama ho yun. You can actually see that sa 1 Pedro 4, I think it's verses 12 pababa, nakalagay ho doon, huwag tayo magtaka kung yung mga pagsubok na ito ay dumating sa ating buhay. Pero, huwag din tayo magrereklamo, just to paraphrase, huwag tayo magrereklamo kung ikaw ay pinarurusahan dahil sa maling gawain. So in other words, there is punishment of suffering na nararanasan po ng tao, hindi dahil sa kabanalan. It's because what he sows is what he reaps. And meron din naman, we are suffering para maging kagaya po natin si Kristo. Or that Christ would be magnified sa ating buhay. Kagaya po ni Job. He was a righteous man, pero nagkasakit, nawala po sa kanya lahat. Pero because tinatesting siya ni Satanas, which in the wisdom of God, hinayaan niya na mangyari ito for God to be glorified. Yeah. So you're absolutely correct po doon. Yeah. Anyone else have any other questions bago po tayo magtapos? Okay. Well, purihin po ang Panginoon mga kapatid. Sorry. Kuya, sorry. Yung regarding sa 1 John 5:16, may correlation po ba ito? Kasi di ba may sinasabi doon, may mga Sin unto death? na Yep. Absolutely. Matter of fact, yung salitang sin unto death ay katumbas ng blasphemy of the Holy Spirit. So yung blasphemy of the Holy Spirit, sin unto death, and this one na walang pagsisisi, they're all one and the same. So doon sa 1 John 5, ang sinasabi po doon is, di ba tungkol sa prayer from verse 14 pababa? Sabi niya doon, may mga tao na dapat ipanalangin. At yan yung mga taong, yung mga nagkasala, hindi hahantong sa kamatayan. Nang ibig sabihin, there are people that maliligtas pa when you pray for them dahil yung mga kasalanan po nila, hindi nila kinakapitan until death. Which means that they're not going to die without repentance. They will repent. Pero yung tinutukoy po niya sin unto death, yung mga tao na pinagsabihan na ng ilang beses, ayaw magbago until their grave. Bit-bit po nila yon. Those are people na hindi na dapat ipanalangin. And I think it's referring to people in that context that don't believe that Jesus is God, Jesus is come in the flesh,
that they should love their neighbors, hindi din dapat mahalin ang kanilang mga kapatiran. So kung sila magpapatuloy hanggang sa kamatayan with that mentality, they should not be prayed for. Kasi ilang beses na sila kinausap, perhaps there was church discipline involved, at marami na po tao ang nakiusap sa kanila, they don't want to change. Hindi na dapat sila ipanalangin. Yeah. So, it's unfortunate, pero yun po talaga. Okay? Anyone else have any other questions? Okay? Kung wala na po tayong mga katanungan, mga kapatid, pagpalain po ang bawat isa sa inyo. And we may now begin our fellowships after our prayer.